Kabanata 381. Maraming beses mo na itong tinanong. Nagtaas ng kilay si Charlotte. Sagutin mo ang tanong, sagot ni Zachary. Hindi sila. Sinadya ni Charlotte na umiwas ng tingin. Hindi siya papayag na kunin niya ang mga bata mula sa kanya. Kung tutusin, hindi niya kayang hayaang mamuhay ang mga bata sa isang halimaw na barumbado tulad niya. Mabuti, sa pagkakataong ito, kalmado na itong tinanggap ni Zachary, at ngumisi habang tumatango. Pagkatapos, tinapos niya ang natitira sa kanyang inumin at sinabi kay Charlotte, maaari ka nang lumabas. With that, agad na tumayo si Charlotte at umalis ng walang kaunting pag-aalinlangan. Pagkasara ng pinto sa likod ni Charlotte, inangat ni Zachary ang ulo at tumingin sa pinto. Nakakunot ang kanyang mga labi habang ninisian niya. Tuwang-tuwa talaga siya. Sa labas ng opisina, walang tao bukod kay Danny sa reception. Ang press conference ay magsisimula sa halos kalahating oras, kaya malaki ang pagkakataon na ang lahat ng iba pa ay tumulong doon. Samantala, walang ganang kumain si Charlotte, kaya pinili niya ang isang baso ng mainit na gatas. Gayunpaman, habang nasa pantry siya, hindi sinasadyang napaso ang nasugatan niyang palad sa mainit na mug. Kaya naman, binawi niya ang kamay niya sa pagkabigla. Blag! Nahulog ang mug sa lupa at nabasag. Sa pagtingin sa mga piraso at piraso ng porselana na iyon, si Charlotte ay mas nakakatakot ang ekspresyon niya. Okay ka lang ba? Nakarinig siya ng malambot at malumanay na boses at tumangala siya para makita si Danny, na isang entry-level administrative assistant katulad niya. Kumuha ako ng tinapay ngayon bilang merienda sa hapon pagkatapos ng tanghalian. Ngunit pagkatapos ay naalala ko na nasa diet, kaya hindi na ako makakain nito. Ito ay isang basura, bagaman. Gusto mo ba? Sabi ni Danny sabay abot kay Charlotte ng isang tinapay. Salamat. Ngumiti si Charlotte at tinanggap iyon mula sa kanya. Maaari kang magpainit ng isa pang tasa ng gatas. May mga bagong mug sa cabinet. Itinuro ni Danny ang cabinet sa ilalim ng microwave. Pagkatapos, masayang umalis siya. Ngumiti si Charlotte at nag-thumbs up sa kanya. I'll head back to work now, sabi ni Danny bago nagmamadaling bumalik sa reception. Pagkaalis niya, huminga ng malalim si Charlotte at nag-init ng isa pang baso ng gatas para sa sarili. Saka siya umupo sa pantry at kinain ang tinapay na binigay ni Danny habang umiinom ng gatas. Biglang may sumulpot na mga bodyguard sa labas, kasunod si Bruce na gumagawa ng mga order. Sa loob ng 10 minuto, isara ang elevator. Walang pinapayagang pumasok o lumabas sa opisina ng presidente. Ikaw, patuloy niya. Ipaalam sa lahat ng mga sekretarya na naririto pa rin na pumunta sa level 66 at tumulong. Hindi ko kailangan ng sinuman sa sahig na ito maliban sa mga bodyguard. O sige, I think isa na lang ang natitira. Let me go get her. Nagmamadaling pumunta si Danny sa pantry. Charlotte, sumama ka sa akin. Malapit ng isara ng mga bodyguard ang elevator. Okay. Ibinaba ni Charlotte ang kanyang pagkain at pinunasan ang kanyang bibig bago siya umalis kasama si Danny. Nang mapadaan sila sa reception, bahagyang tumango si Bruce kay Charlotte. Yung press conference ngayon ay mahalaga. Ang pangkat ng seguridad ay dumadaan sa lahat ng kinakailangang pamamaraan sa kaligtasan, kaya huwag pumunta o tumatakbo kapag nasa level 66 na kayo, paalala niya. Oo, sir. Ibinaba ni Danny ang ulo dahil natatakot man lang na tumingin sa kanya. Salamat. Agad namang kinaladkad ni Charlotte si Danny papunta sa elevator. Hindi nagtagal, parehong nasa level 66 ang mga babae. Nagsimula na ang press conference, at ang mga kasama nila ay hindi kailanman mahahanap ng katayuan ang kanilang daan sa loob. Ang tanging magagawa ni na Charlotte at Danny ay magbigay ng tulong sa labas ng conference room. Pagkasabi noon, malinaw na naririnig ang ingay sa loob. Naghiyawan at nagpalakpakan ang mga tao, kaya nga malamang dahil kakapakita lang ni Zachary. Ito ang unang pagkakataong nagpakita si Zachary sa harap ng local media. Ito rin ang unang hakbang niya na pumasok sa lokal na pamilihan. Nag-tiptoed si Charlotte at iniunat ang kanyang leeg para tingnan.
Sa ibaba ng stage, excited ang mga tao. Lahat ng spotlight ay kay Zachary habang kinukuha ng mga photographer ang mga larawan ng walang tigil at naitala ang kaganapan. Nag-aagawan ang mga reporter para magtanong. Samantala, nakaupo sa stage si Zachary, na kumakaway sa kanila na may bahagyang ngisi sa mukha. Sa kabilang banda, si Sharon na nasa tabi niya ay mas masigla. Nakakasilaw ang ngiti niya habang binabati niya ang media. Maaari pa nga niyang pangalanan ang ilan sa mga reporter, na ikinagulat ng marami mga tao, at nag-iwan ito ng magandang unang impresyon. Kahit anong tingin nila, perfect pair sina Zachary at Sharon. Hoy, kayo, huwag kayong tumayo dyan. Biglang sumulpot si Lucy at nagmamadaling lumapit kay Charlotte, Danny, at pati na rin sa ilan pang sekretarya. Pumasok kayo sa loob at tumulong. Miss Wright, ang problema ay hindi kami makapasok. Sumunod ka sa akin, sabi ni Lucy bago sila ginabayan habang sumisikip sila sa karamihan. Pagkatapos nilang makapasok, binigyan sila ni Lucy ng ilang tagubilin. Mayroon kaming mga regalo at souvenir para sa lahat. Isa para sa bawat tao. Gusto kong ayusin ito. Kapag malapit nang matapos ang conference, isasama ko kayo na ipamahagi ang mga ito. Naiintindihan niyo ba? Nakuha ko. Ang 7 sekretarya ay dinala sa isang maliit na silid sa loob ng conference room para magtrabaho. Ang kwarto malapit sila sa stage kaya nakita nila si Zachary at Sharon na nakaupo dito. Maaari din nila makita ang kanilang mga bodyguard at katulong sa likod nila. Habang si Charlotte ay pupunta sa kanyang trabaho, siya ay inangat ang ulo niya para tignan si Zachary. Naka-white suit siya at maayos ang pagkakaayos ng buhok. Kahit bihira siyang magsalita, sigurado si Zachary ay sentro pa rin ng atensyon. Napaka-perpekto ni Mr. Noct, malamang hanggang langit ang standards niya sa mga babae. Duda ako sa mga ordinaryong katulad natin na mahuli ang kanyang mga mata, pagdaing ni Danny. Ang isang tulad ni Miss Blackwood lamang ang magiging magandang kapareha para sa kanya. Tama ka, umiwas ng tingin si Charlotte at tahimik na nagpatuloy sa trabaho. Hoy, parang may papasok na iba ah. Bulalas ng isa sa mga sekretarya. Mukhang may kaguluhan sa labas ng conference room. Sino ito? Ang iba ay curious, iniunat ang kanilang mga leeg upang subukan at makita. Mukhang, tatay ni Miss Blackwood. Nakilala siya ng isa sa mga sekretarya. Si Miss Blackwood ay tumayo siya para salubungin siya at tinawag siyang daddy. Ang ama ni Miss Blackwood ay ang chairman ng Cinder Group. Hindi ako makapaniwala na nandito siya. Wow, itong press ang komperensya ay talagang mas mahalaga kaysa sa ating naiisip. Excited naman ang isa pang secretary. Kalokohan, hininaan ng isa ang boses niya. Ang Cinder yung nagmamakaawa na makipag-collaborate kay Divine. Siyempre, kailangan nandito si chairman. I doubt that. As the president, si Miss Blackwood is more than enough to be the representative. I don't na naisip na nandito lang si Mr. Blackwood para sa pakikipagtulungan. Pwede ba? Isang engagement announcement. Tama ka, baka talaga. Excited na pinag-uusapan ito ng grupo ng mga sekretarya habang nakatingin si Charlotte sa stage. Si Zachary ay naguguluhan. Ikakasal ka na ba talaga? Sa wakas magiging malaya na ba ako? Oh, sorry about that, Charlotte. Nasaktan ba kita? Aksidenteng hinawakan ng isang sekretarya ang kamay ni Charlotte. It's alright, sagot ni Charlotte nang maramdaman niya ang matinding sakit na nagmumula sa kanyang palad. Ibinaba niya ang kanyang ulo at tiningnan ito. Sa likod ng kanyang kamay ay ang peklat na iniwan ni Sharon ng kanyang mataas na takong. Nasa palad niya ang marka ng paso na ibinigay ni Zachary sa kanya noong araw ding iyon. Ang peklat na ibinigay ni Sharon kay Charlotte ay nagpaalala sa kanya na layuan si Zachary, habang ang marka sa kanyang palad ay paalala sa sinabi ni Zachary. Charlotte Wind, hinding-hindi ka makakalayo sa akin. Hindi kailanman. Kaya ano ang dapat kong gawin? Mr. Blackwood, nandito ka ba para pirmahan ng personal ang deal kay Mr. Noct? Nagsimulang magtanong ang mga reporter na mga tanong. Oo, sagot niya. Si Taylor Blackwood ay isang kaakit-akit na nasa katanghaliang gulang na lalaki.
Sa sandaling nakarating siya doon, siya ang lumapit kay Zachary para makipagkamay. Niyakap pa niya si Zachary bago siya humarap sa mga reporter. Ang pakikipagtulungang ito ay ang pinakamahalaga sa Cinder Group, at lubos kaming nagpapasalamat doon na ang Divine Corporation ay handang bigyan kami ng pagkakataong makipagtulungan. Higit pa rito, gusto ko magpasalamat sa lahat ng naruroon para sa pagpunta dito upang saksihan ang aming pagpirma. Nakangiting nakatingin si Sharon sa kanyang ama habang nakasulat ang kanyang paghanga at pagsamba sa kanya sa buong mukha niya. Pagkasabi noon, patuloy na nakatingin si Zachary sa kanyang relo, paminsan-minsan ay hinahawakan ang kanyang Bluetooth earpiece na parang may kausap. Magsimula na ang signing ceremony. Ilang sandali pa ay nag-announce na ang MC. At kaya, nagpatuloy sina Zachary at Taylor sa pagpirma ng mga kontrata sa daan-daang kumpanya ng media bilang kanila mga saksi. Pagkatapos nilang pirmahan ang mga kontrata, nakipagkamay sila sa harap ng lahat at nagpalitan. Sa mismong oras na iyon, nagkaroon na naman ng kaguluhan sa labas ng conference room. Ang isang ito ay mas malaki kaysa noong unang lumabas si Zachary. Agad na nagdilim ang ekspresyon ni Zachary habang binaril ang kanyang tingin kay Bruce. Agad na tumakbo si Bruce sa pasukan upang ihinto ang anumang nangyayari, ngunit huli na siya. Henry knocked. Pumasok na si Henry knocked. Huminto si Ben sa kanyang kinatatayuan at nagmamadaling binati si Henry. Isang mapang-asar ng ngiti ang sumilay sa mukha ni Henry habang nakatungkod siya sa kanyang tungkod. Matapos siyang makita, dali-daling pumunta sina Taylor at Sharon para tulungan siya. Samantala, ang apo ni Henry, si Zachary, ay nakaupo sa entablado at tinitigan ng masama ang matandang lalaki. Sa likod ni Henry ay si Bruce at dalawa niyang bodyguard. Napasimangot si Bruce habang papasok, ang kanyang tingin na nakapermi sa lupa. Spencer flashed a warm smile. Mr. Zachary, huwag kang magalit. Bruce is no match para sa akin. Ipinapahiwatig niya na si Zachary ay hindi katugma kay Henry. Pagkatapos ng lahat, ang mas matanda ay mas matalino. Sinabihan ni Henry si Taylor na mag-isa na magtungo roon para mawalan ng bantay si Bruce bago siya makaisip ng paraan. Kahit i-lock ni Bruce ang buong Divine Corporation at mag-iwan ng utos na walang papasok, pati si Henry, nakalusot pa rin siya. Pagkatapos ng lahat, parehong natutunan ni Bruce at Ben ang kanilang mga kasanayan mula kay Spencer. Kaya, maaaring ipasok ng huli si Henry ng madali. Nang makita ni Charlotte ang ekspresyon ni Zachary, agad niyang napagtanto kung ano ang nangyayari. Noon pa man ay tutol si Zachary sa arranged marriage, kaya inutusan niya si Bruce na i-seal off ang Divine Corporation. Abay nasa likod siya ng isang hakbang. Nagawa siyang i-outfox ni Henry. Mukhang matutuloy ang wedding announcement ayon sa plano ngayong gabi. Lalabanan ba ito ni Zachary hanggang sa huli? O susuko na siya? Tumalon ang puso ni Charlotte sa kanyang lalamunan sa gulat. Logically, she wanted Zachary to marry someone of his status so he'd have no time for her. Sa ganoong paraan, baka palayain niya siya agad. Kakaiba, naramdaman niya ang pagtibok ng kanyang puso sa pag-aalala sa mga pangyayari. Ang kanyang instinct ay nagsasabi sa kanya na hindi niya gustong magpakasal si Zachary sa iba. Anong gusto mo? Napabuntong hininga si Zachary. Easy, nakangiting sagot ni Henry. Gusto ko ng apo sa tuhod. Namula si Zachary sa galit. Pinipigilan niya ang kanyang pagkairita at nag-alok sa mahinang boses, I'll get you one. Huwag kang manggulo ngayon. Hindi. Matigas ang ulo ni Henry. I'm 96 years old. Hanggang kailan ako mabubuhay? Gusto ko ng apo sa tuhod kapag nabubuhay pa ako. Mayroon ka ng 3. Binanggit ni Zachary ang triplets. Hindi ka ba naging masaya kasama sila kahapon? Yes, they are indeed adorable. Pero hindi nila dala ang apelyido ko, malamig na sabi ni Henry. Ikaw ay pinaalalahanan ako tungkol doon. Walang mahanap na salita si Zachary para sagutin. Stop it. I promise you I'll get married soon and give birth to ng mga sanggol. Gagawin ba iyon? Kung hindi kita pipilitin, hindi ka magpapakatatag. Hindi na bigla si Henry. At saka, baka hindi ko magustuhan ang pinili mong asawa.
With that, napunta kay Charlotte ang displeased na tingin niya. Nang inag si Charlotte sa ilalim ng kanyang nagbabantang tingin at tumingin sa ibaba. Kasunod ng tingin ng kanyang lolo, napagtanto ni Zachary na papunta si Spencer kay Charlotte, kasama ang dalawa mga bodyguard sa likod niya. Mapanganib na pinikit ang kanyang mga mata, at bumangon siya. Sinabi sa kanya ni Henry, kung gusto mo siyang manatiling buhay, kung gayon makinig ka sa akin. Ikinulong ni Zachary ang kanyang mga kamay sa mga kamao. Maging mabuting bata ka. Hinila siya ni Henry pabalik sa kanyang upuan at bamulong sa kanyang tenga, basta makinig ka sa akin, baka payagan ko siyang manatili sa tabi mo. Anong ibig mong sabihin? Nagsalubong ang kilay ni Zachary. Maaaring manloko ang mga lalaki, walang pakialam na sabi ni Henry. Basta pakasalan mo si Sharon, hindi kita pipigilan makipaglokohan sa ibang babae. Halatang lagot si Zachary. Sa totoo lang, palagi niyang tinitingnan ang kasal bilang isang walang kwentang institusyon. Ang kasal ay isang gawa lamang upang mapanatili ang kaayusan sa lipunan. Ang mga karaniwang tao ay nagpakasal upang magkaanak, manatiling mainit sa taglamig at mabawasan ang mga gastos sa pamumuhay. Sa kabilang banda, nagpapakasal ang matataas na uri upang makinabang ang kanilang mga negosyo. Ang pag-aasawa ay walang kinalaman sa pag-ibig. Kung hindi nagpakita si Charlotte, wala siyang balak magpakasal sa sinuman. Kaya naman, hindi siya mapakali nang makialam si Henry at piliin ang kanyang magiging asawa. Sa kanyang pagkadismaya, humantong ito sa matanda na lumalampas sa kanyang mga hangganan. Sa ngayon, wala siyang mababago. Higit sa lahat, tulad ng dating kasali ni Henry sa makulimlim na negosyo, siya ay isang mapagpasya at malupit na tao. Kung nasaktan ko siya, baka nasa panganib si Charlotte. Sa isiping iyon, sumuko si Zachary. Mabuti, napaawang ang labi ni Henry. Binigyan niya ng signal si Taylor. Tuwang-tuwa na nakipagpalitan ng tingin si Taylor sa kanyang anak na si Sharon. Maya-maya, lahat ng tao sa stage ay nagniningning sa tuwa, maliban kay Zachary, syempre. Tumahimik kayong lahat, tumahimik kayo. Nagsimula nang umapila ang MC na tumahimik ang media. Pagkatapos ay inihayag niya ang pagsisimula ng kaganapan bago niyaya si Henry sa stage. Umugang ang palakpakan sa bulwagan. Samantala, nakaupo si Charlotte sa kanyang upuan na hindi kumikibo. Pinaalis ang ibang mga sekretarya, kaya naiwan siyang mag-isa kasama si Spencer at ang kanyang mga tauhan. Sinalubong siya ni Spencer ng magalang na ngiti. Miss Wynne, nagkita ulit tayo. Ikaw, habang nais ni Mr. Knock na disiplinahin ang kanyang apo, mangyaring makipagtulungan sa amin. Nakangiti si Spencer, ngunit naglalabas siya ng nakakatakot na vibe. Ang kanyang magalang na kahilingan ay naging sanhi ng pagkatensyonado ni Charlotte pataas sa takot. Isang ginaw ang damaloy sa kanyang gulugod nang mapagtanto niyang hindi pushover ang mga Knock. Kapag gusto nilang tretuhin ka ng mabuti, pinapasok nila ang bawat hiling mo. Nakita niya kung paano si Henry adored sa triplets and Zachary showing his love on her. Gayunpaman, sa sandaling ang isa ay napunta sa kanilang masamang panig, sila ay magbabago ng husto at bababa tulad ng isang dyablo na kakabangon pa lamang mula sa impyerno, kaya nawala ang kanilang target. I'm just someone insignificant. I can't change anything. Sabi ni Charlotte, na mabilis ang tibok ng puso niya. Pinilit niyang pakalmayan ang sarili. Masyadong mataas ang tingin mo sa akin. Mr. Knock never thought highly of anyone. Si Mr. Zachary ang humahanga sa iyo. Naramdaman ni Charlotte na may pinagbabatayan na kahulugan sa kanyang mga salita. Dapat kang pumunta kay Zachary, sagot ni Charlotte na nakakunot ang noo. Bakit mo ako pinupuntirya? Ikaw ang ugat ng problema. Kailangan muna namin kayong tanggalin. Todo ngiti pa rin si Spencer kahit na halos pinagbabantaan siya nito. Sa wakas ay napagtanto ni Charlotte kung gaano nakakamatay ang mayordomo. Hindi nakakagulat na puno ng paggalang sina Bruce at Ben sa kanya. Maging si Zachary ay kailangang tretuhin siya ng matino. Bagamat siya ay nag-aatubili, si Charlotte ay nanatiling tahimik at naupo doon, naghihintay para sa matapos ang kaganapan.
Si Mr. Blackwood ay may ipahayag, deklara ng MC. Bumangon si Taylor Blackwood at nagsalita ng mapagpakumbaba. Ang pamilya Noct at ang pamilyang Blackwood ay nagkaroon na naging magkaibigan ng hindi bababa sa 3 henerasyon. Salamat sa kanila, at marami kaming makakamit. Ang anak ko, si Sharon Blackwood, ay humanga kay Zachary sa loob ng maraming taon. Ngayong araw, gagawin ko. Hoy! Inip na pinutol siya ni Henry. Taylor, stop beating around the bush. Dumiretso ka na lang sa punto. Hinampas niya ang mesa at inihayag, ang apo ko, si Zachary Noct, ay magpapakasal kay Sharon Blackwood sa ika-10 ng susunod na buwan. Kabanata 385. Tama iyan. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Taylor. Tumanggo naman si Henry sa kanya. Palihim niyang pinisil ang kamay ni Zachary sa ilalim ng mesa para paalalahanan ang huli ng ngumiti. Hindi napigilan ni Zachary na ngumiti. Ang kanyang pananahimik ay isang pagsang-ayon. Dahil sa tuwa, hinalikan ni Sharon ang pisngi ni Zachary bago niyakap ang braso nito at sumandal sa braso nito. Halatang tuwang-tuwa siya. Ang mga tao ay sumabog sa malakas na hiyawan at dumadagandong na palakpakan. Nag-flash ang mga kamera sa paligid ng hall bilang itinala ng lahat ang announcement ng grand wedding. Napatingin si Charlotte kay Zachary nang walang laman habang ang kanyang puso ay nadurog-durog bago lumubog sa isang malalim na bangin. Hindi ba ito ang gusto ko noon pa man? Bakit sobrang sakit na makita si Sharon na nakayakap sa kanya? Nakatitig siya sa lupa at sinabi sa sarili na ngumiti. Oo, dapat ay tumawa ako ng malakas para ipakita kay Zachary na wala akong pakialam sa kanya. Ako dapat ang bumati sa kanya, kaya maiinis siya sa akin at bibitawan niya ako. Nako, hindi niya magawang ngumiti. Maaari ka nang umalis, deklara ni Spencer bago siya umalis kasama ang kanyang mga tauhan. Alam ni Charlotte na ligtas na siya ngayon. Kung tutusin, wala siyang silbi sa kanila. Hindi na nila siya gagamitin para takutin si Zachary. Sa ngayon, itinapon nila siya na parang basura. Tumayo si Charlotte at pumunta sa backstage para umalis sa maingay na hall na ito. Napakaingay ng lahat na nagbigay ng kanilang basbas sa mag-asawa. Dapat ko rin silang bigyan ng basbas. Nang dama po ang tingin ni Zachary kay Charlotte, nasa kalagitnaan na siya ng exit, at parang wala itong kinalaman sa kanya. Oo, wala siyang pakialam. Hindi siya mapakali. Namumula ang kanyang ekspresyon habang ang galit ay namumuo sa kanyang puso. Tumayo siya at handa nang umalis. Zachary, lumapit si Sharon para sunggaban siya, pero hindi siya nakaabot sa lalaki. Halos hindi na siya kumuha ng ilang hakbang pa lang ay may malakas na kalabog mula sa likuran. Lumingon sa kanyang balikat ng likas, at sumalubong sa kanyang paningin si Sharon na nakahandusay sa lupa. Dumudura siya ng dugo at umuungol, masakit. Sharon! Sharon! Sumugod si Taylor para buhatin siya. Anong nangyari? Bakit ka nagkakaganyan? Bilasan mo, ipatawag mo ang doktor, utos ni Henry. Oo, agad namang umalis si Spencer para mag-ayos ng doktor. Pinaalis ni Ben at Bruce ang mga nakapaligid na reporter at tinanggal ang mga litrato ni Sharon na nahimatay kanina. Binalaan nila ang mga mamamahayag na huwag mag-ulat tungkol sa insidenteng ito. Lumapit si Zachary at binuhat siya bago naglakad patungo sa lounge. Tulala na naglalakad si Charlotte papunta sa hagdan nang may biglang bumangga sa kanya. Ang pagkawala niya sa balanse, ay bumagsak siya sa lupa. Pagtingin niya, napansin niyang nagmamadaling pumasok si Zachary sa lounge kasama si Sharon sa kanyang mga bisig. Dahil sa gulat ay kumikirot ang puso niya sa nakita. Magmadali, isang grupo ng mga tao ang tumakbo palapit sa kanya, na halos matambas siya muli. Sa kabutihang palad, may humila sa kanya sa oras. Si Lucy iyon. We're in trouble. Don't stay here. Go upstairs, utos ni Lucy, na nakakunot ang kanyang mga kilay. Oh, mahinang tugon ni Charlotte. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari, kaya dahan-dahan siyang lumapit sa hagdanan. Samantala, ang bulwagan ay nagkakagulo. Nagtatanong ang mga reporter tungkol sa kalagayan ni Sharon. Bakit biglang nawala ng malay si Miss Blackwood? Parang hindi naman siya may sakit.
Nalason ba siya? Isa tanong ng reporter. Saang media outlet ka galing? Napaungol si Bruce. Gusto mo bang matanggal sa trabaho? Oo, pasensya na. Sabay-sabay, nangako ang lahat na hindi sila mag-uulat tungkol sa insidente o kukuha ng mga larawan. Hindi mapakali si Charlotte sa nakita. May nangyari kay Sharon. Bakit siya malalason ng biglaan? Wala itong kinalaman sa kanya, ngunit mayroon siyang masamang pakiramdam. Sa katunayan, sa lalong madaling panahon pagkatapos na bumalik si Charlotte sa level 68, dumating si Spencer kasama ang mga bodyguard na dalawa. Pakiusap sumama ka sa amin. Ha! Naguguluhan si Charlotte. Nag-gesture si Spencer gamit ang kanyang kamay, at agad siyang hinila palabas ng mga bodyguard gaya ng itinuro. Anong ginagawa mo? Tanong ni Charlotte. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Hindi nagtagal, dinala siya sa conference hall sa ika-66 na palapag. Si Henry ay nakaupo sa president's chair with his cane in one hand while staring dagger at her. Bakit mo ako dinala dito? Galit na tanong ni Charlotte. Hindi bale kung ipinanganak ka sa isang mababang pamilya. Hindi ako makapaniwala na napakasama mo. Malamig na sabi ni Henry. How dare you nalasunin si Sharon? Nanlaki ang mga mata ni Charlotte sa gulat. Ilang sandali pa bago siya nakabawi. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Bulalas niya. Ako ay hindi kailanman ginawa iyon. Itigil mo na ang pagtatanggol sa iyong sarili. Ayaw ni Henry na mag-aksaya ng oras. Kung magiging malinis ka, maaari kong isaalang-alang na papaalisan kita. Hindi ko ginawa iyon. Nataranta agad si Charlotte. Mayroon ka bang ebidensya na nakaturo sa akin? Don't frame me para sa isang bagay na hindi ko ginawa. Nagsalubong ang kilay ni Henry sa inis. Sumagot si Spencer sa ngalan niya. Walang ibang nakain si Miss Blackwood maliban sa kape na inihanda mo sa kanya kanina. Kalahating oras na ang nakalipas, bumagsak siya at ngayon ay nawala ng malay. Natigilan si Charlotte sa kanyang kinatatayuan. Oo, dapat alam ko ito noong sinabihan ako ni Sharon na maghanda ng isang tasa ng kape para sa kanya noon. Hindi niya sinasadyang pahirapan ang mga bagay at nagpasalamat pa nga sa akin. Nagtataka ako kung bakit ang ganda niya ngayon. Lumalabas na naglagay siya ng bitag para sa akin. Wala ka na bang ibang sasabihin? Tanong ni Spencer. Ako ba ang sinisisi niyo dahil lang sa ininom niya ang tasa ng kape na inihanda ko para sa kanya? Gumanti naman si Charlotte sa sobrang takot. Ang anumang dahilan ay magsisilbi sa isang malupit. Walang nakakatiyak kung kumain siya ng ibang bagay pagkatapos nito. At saka, nagpunta siya sa ika-17 palapag ng tanghali para sa tanghalian. Hindi ka namin huhulihin ng walang dahilan. Pinitik ni Spencer ang kanyang mga daliri. Inilabas ng mga bodyguard ang isang coffee mug na nakabalot sa isang selyadong pakete kasama ang mga labi ng kape. Nagpadala ako ng isang tao upang kunin ang mug ng kape mula sa opisina ni Mr. Zachary at nagpatakbo ng isang pagsusuri. Ang kape ay talagang may lason, anunsyo niya, itinuro ang selyadong pakete. Namilog ang mga mata ni Charlotte sa nakakagulat na balita. Seryoso bang nilaso ni Sharon ang sarili niyang kape para e-frame ako? Huwag na tayong mag-aksaya ng oras sa kanya, utos ni Henry. Tumawag ng pulis at iabot sa kanya ang ebidensya sa kanila. Oo, tumango si Spencer at ipinagpatuloy ang kanyang utos. Hindi ko ginawa. Pakiusap ni Charlotte. Isipin mo, kung ako yun, bakit hindi ko itinapon ang mug pagkatapos niya matapos na? Bakit ko iiwan doon para matuklasan niyo? Sa pagtanggi na marinig ang kanyang paliwanag, pinaalis siya ni Henry at kumaway. Humakbang pasulong ang mga bodyguard, kalagkarin siya palabas. Sandali. Sa sandaling iyon, nagmamadaling pumasok si Zachary. Hinubad niya ang kanyang blazer, at naiwan ang kanyang sando. Doon may mga mantsa ng dugo sa kanyang kamiseta na hindi niya nagawang panasan. Lolo, dahil nangyari ito sa aking kumpanya, hayaan mo akong imbestigahan ang insidente, mungkahi niya. Nalaman na ni Spencer ang lahat, malamig na pahayag ni Henry. Bakit? Hindi pa ba sapat ang ebidensya para maipit siya sa pangyayari? Walang patunay ang ebidensya. Napatingin si Zachary kay Charlotte. Kilala ko siya.
Siya ay tanga at duwag. Walang paraan na lasunin niya ang isang tao. Kung gayon, manalangin at sabihin, paano ang tasa ng kape na ito? Tinuro ni Henry ang coffee mug sa kanyang tungkod. Ginawang may sumubok na e-frame siya. Maaaring iyon ay isang posibilidad. Pinikit ni Zachary ang kanyang mga mata. Sabihin mo sa akin kung sino ang sumubok na e-frame siya noon. Nakakunot ang noo ni Henry na nagtatanong. Tiningnan na ni Spencer ang mga surveillance camera. Siya ang nagiling ng butil ng kape, nagtimpla ng kape, at nagdala sa iyong opisina. Walang ibang kasangkot sa proseso. After a pause, may nangyari sa kanya. Oh, tama. Nabangga niya si Ben sa harap ng opisina mo, at ninisian niya. Sinasabi mo bang nilaso ni Ben ang kape at inilagay sa kanya? Oh, gulat na bulalas ni Ben. Wala akong ginawa. Pagkatapos kunin ang kape mula sa kanya, pumasok si Ben sa iyong opisina. Wala kaming access sa surveillance cameras inside your office, paliwanag ni Spencer habang nakayuko si Zachary. Siyempre, dapat maging suspect din si Ben. Kung sa tingin mo ay hindi sapat ang aking desisyon, maaari kong ipadala ang dalawa. Sina Ben at Charlotte sa pulis para makapagdesisyon ang mga pulis para sa kanilang sarili. Napatingin si Ben kay Zachary ng masama at walang sinabi. Kung hindi, maaari mong bigyan kami ng access sa mga surveillance camera sa iyong opisina upang makita kung si Ben ang may kasalanan, mungkahi ni Spencer. No need, umupo si Zachary sa isang upuan at nagdeklara. Walang anumang surveillance camera sa aking opisina. Tapos, hindi si Ben. Sigurado si Zachary tungkol dito. 10 years na siyang nakatrabaho sa akin. I have total control sa kanya, para hindi siya gumawa ng isang bagay na kalokohan. Napatingin agad si Spencer kay Charlotte. Kaya, hindi rin siya iyon. Pinutol siya ni Zachary. She went to my office again after the incident. Kung siya yun, siya ay kukunin sana ang tasa at sisirain ang ebidensya. Maaaring siya ay isang tanga, ngunit walang paraan ang hangal na mag-iwan ng ebidensya doon. Pinagtatanggol mo siya, umungol si Henry. Sharon is your fiancé. May naglason sa kanya, and she's walang malay. Nanganganib ang buhay niya. How dare you defend another woman right now? Sinasabi ko lang ang mga katotohanan, giit ni Zachary. Napatingin sa kanya si Charlotte. Buti na lang may tiwala siya sa akin. Natutuwa akong sinusubukan pa rin niya akong ipagtanggol. Tama na, si Henry ay naiinip na ngayon. Kailangan kong magbigay ng paliwanag kay Taylor. Anong ginagawa mo? Alisin mo siya. Oo, kumilos si Spencer para isagawa ang kanyang utos. Hindi, naguguluhan si Charlotte. How dare you? Sigaw ni Zachary. Agad namang huminto si Spencer. Sinusubukan mo bang lumaban sa akin? Si Henry ay tumama sa lupa gamit ang kanyang tungkod sa galit. Sawang-sawa na, gumawa ng gesture si Zachary. Pinalibutan ni Bruce at ng kanyang mga tauhan si Spencer at ang iba pa. Sorry, sir, mahina niyang wika. Nakasimangot na sinulyapan ni Spencer si Henry. Ikaw, napailing si Henry sa galit. Bahagyang nanginginig ang kamay niyang nakahawak sa tungkod. Ang bastos mo sa, Mr. Knock, please calm down, pagmamadali ni Spencer sa pag-aliw sa kanya. Mr. Zachary isn't going against you. Gusto niya lang siya mismo ang mag-imbestiga sa bagay na iyon. Tama si Spencer. Tumango si Zachary. Lolo, iimbestigahan ko ng maigi ang usapin. Huwag kang mag-alala. Pero ngayon, hindi ako papayag na kunin mo sila. Pinipilit kong parusahan siya ngayon din. Tumangging sumuko si Henry. Kung hindi, baka may gawin siya na mas masahol pa sa hinaharap. Lolo, tumahimik ka, Mr. Knock. Agad namang lumapit si Taylor sa kanila. Namulat na si Sharon. Sinabi ni Dr. Langan na nasa stable na kondisyon siya ngayon. Gising na si Sharon. Good, good. Nakahinga ng maluwag si Henry. Tara puntahan natin siya. I'll come along with you, sabi ni Zachary habang nagpapaalam na umalis si Ben kasama si Charlotte. Hindi siya maaaring umalis. Hindi naging tanga si Henry para kalimutan si Charlotte. Utos niya kay Spencer, Carrie ilabas mo na ang order ko. Well,
Nag-aalangan na napaatras si Spencer nang lumingon siya kay Zachary. Huwag mo siyang pansinin. Galit na deklara ni Henry. Buhay pa ako. I call the shots in the Knock family. Matanda ka na at mainitan ang ulo, walang magawang sabi ni Zachary. Tama ba ako, Mr. Blackwood? Si Zachary ay isang mayabang na tao. Palagi siyang magalang ngunit malayo kay Taylor. Nako, gusto niyang tumulong akong kumbansihin ang kanyang lolo. Nagmamadaling sumingit si Taylor. Mr. Knock, pakiusap, huminahon ka. Dapat mong bigyan ng oras si Zachary para makapag-isip ng bagay sa labas. Taylor, hindi mo naiintindihan, sabi ni Henry na nakakunot ang noo. I will never blame someone wrongfully. After ang pangyayari, sinabi ko kay Spencer para alamin ang nangyari. Ang ebidensya ay nagpakita na ang babae ay ang salarin, kaya dinala ko siya dito. Sinubukan niyang i-weasel ang daan palabas. Obviously, kailangan ko siyang ibigay sa pulis. Tama ka, mariing tumanggo si Taylor. Nilingon niya si Charlotte at nagtanong, ano ang ginawa ni Sharon para lasunin mo siya? Natigilan siya sa gulat nang makita niya ang mukha ni Charlotte. Para siyang nakatitig sa isang halimaw. Hindi ko siya nilason, muling sinabi ni Charlotte. Kung wala kang tiwala sa akin, haharapin ko si Miss Blackwood. Okay, pwede mo siyang harapin. Kumaway si Henry, isama mo siya sa amin. Dahil doon, humakbang siya papunta sa lounge sa tabi ng pinto habang hawak ang kanyang tungkod. Nakatingin pa rin si Taylor kay Charlotte na hindi makapaniwala. Mr. Blackwood, Mr. Blackwood, tinapik ni Spencer ang balikat niya. Bumalik sa realidad, nag-aalalang itinanong ni Taylor, sino ang babaeng iyon? Si Charlotte Wind, siya ay isang empleyado sa Divine Corporation, sagot ni Spencer. Isang Wind, bulong ni Taylor. Ilang taon na siya? Well, tumigil si Spencer. I think she's in her 20s. What is wrong? Wala, napaiwas ng tingin si Taylor at naabutan si Henry. Mr. Knock, isipin mo ang iyong hakbang. Hindi pinansin ni Spencer ang kakaibang kilos niya at sumenyas na sumama si Charlotte. Miss Wind, sa ganitong paraan pakiusap. Binitawan siya ng mga nasasakupan niya. Sinundan ni Charlotte si Spencer sa lounge. Nang malagpasan niya si Zachary, nalungkot siya dahil hindi man lang sumulyap. Napakunot ang noo ni Zachary dahil sa disappointment. Anong tanga, nakuha ko na ang suporta ni Taylor kanina. Makakaalis na siya kung pipilitin ko. Tapos, maglalaro ako sa bagay at baliwalain ang bagay. Pero mas gusto niyang harapin si Sharon. May death wish ba siya? Galit sa kanya si Sharon. It doesn't matter if she was the culprit, because Sharon will pin this matter on sa kanya. Tsaka mahinang nakahiga si Sharon sa kama. Lahat ay papanig sa kanya. Hindi ko man lang siya kayang ipagtanggol ngayon. Walang paraan na malilinis niya ang kanyang pangalan. Mr. Knock, ano ang gagawin natin? Tanong ni Ben sa malambing na boses. Huwag mo na lang siyang pansinin. Ungol ni Zachary. Sinubukan kong iligtas siya, ngunit pinilit niyang hanapin ang kamatayan. Napabuntong hininga si Ben. Hindi niya maiwasang mag-alala para kay Charlotte dahil napaka-inosente ng dalaga para maniwala na mananaig ang hustisya. Sa katunayan, kung may gustong patayin siya, hindi mahalaga kung siya ang may kasalanan. Kung tutusin, ang mananalo ay makakapagdesisyon ng katotohanan. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Mayroong mahigit 20 medical staff na naghihintay sa lounge, si Reyna at ang kanyang team, ang medical superintendent ng Seren Hospital, at ang kanyang mga espesyalista. Nagulat si Charlotte nang naisip si Sharon na malapit ng mamatay. Nang makalapit ay nakita niya si Sharon na mahinang nakahiga sa kama. Ang huli ay gising at malinaw na pinamumunuan. Hindi siya ganoon kaputla. Well, iba siya. Bilang isang tagapagmana, mas mahalaga ang kanyang buhay. Noong nabubuhay pa ang aking ama, tinatamasa ko ang gayong mga pribilehyo. Dahil wala na siya, ang aking buhay ay lubos na walang kwenta. Sa isiping iyon, napuno ng kalungkutan ang kanyang puso. Mr. Knock,
Sinalubong siya ng mga medical staff ng magalang na pagyuko. Kumusta na siya? Masusing sinuri namin si Miss Blackwood. Nagdusa siya ng food poisoning. Gaya ng natanggap niya na paggamot sa oras, ang kanyang kondisyon ay kasalukuyang stable, ulat ni Reyna. Napump namin ang kanyang tiyan. Siya ay mahina pa rin pero gumagaling na. Natutuwa akong marinig iyon. Nakahinga ng maluwag si Henry at ipinaalam sa iba pang medical staff. Iwan mo na kami mag-isa. Pwedeng manatili si Reyna. Oo, lumabas sa kwarto ang mga medical personnel. Maya-maya, tumahimik ang kwarto. Sharon, kumusta ang pakiramdam mo? Lumapit si Henry sa kanyang kama at nag-aalalang nagtanong. Medyo masama ang pakiramdam ko, pero ayos lang, mahinang tugon ni Sharon. Salamat, nag-alala ka siguro para sa akin. Anong tanga, sinaway ni Henry ang sarili. I didn't protect you well. But don't worry, I'll make sure to give sa iyo at sa iyong ama ang isang paliwanag. Galit siyang sumigaw, dalhin mo siya rito. Kinaladkad ng isang bodyguard si Charlotte at itinulak ito sa kama. Sinubukan niyang ituwid ang kanyang likod, ngunit inipit siya nito sa kama sa may balikat nito. Anong ginagawa mo? Galit na tanong ni Charlotte. Hindi ako kriminal. Bakit mo ginagawa ito sa akin? Tumahimik ka. Sinamaan siya ng tingin ni Henry bago bumaling kay Sharon. Sharon, sabihin mo sa akin. Lamambot ang boses niya. Ano, kumain ka ba ngayon? Pagdating ko sa airport, pumunta agad ako sa Divine Corporation. I've been busy preparing for ang press conference mula noon. Ang tanging nainom ko lang ay ang tasa ng kape. Biglang may nag-click. Glaring at Charlotte, Sharon demanded, may ginawa ka ba sa kape? Tumango si Henry. Nagsagawa kami ng isang pagsusuri. Ang kape ay nalason. Bakit mo ako nilason? Itinuro ni Sharon si Charlotte, galit na galit. Kahit na mainit ang ulo ko, pero never kitang sinaktan. Bakit ang walang awa mo? Seryoso, tumingin ka sa aking mga mata at sagutin mo ako. Ano ang sinabi sa iyo ng iyong konsensya? Nilason ba kita, talaga? Hindi makapaniwalang tutol ni Charlotte. Ikaw ang nagpilit sa akin na ipagtimpla ka ng isang tasa ng kape. Paano ko makukuha ang lason para lasunin ka? Huwag ka nang magdahilan. Galit na galit si Sharon. Just because I exposed your relationship with Michael, dahilan para kumilos si Zachary, at nagtanim ka ng sama ng loob sa akin at sinubukan akong lasunin. Hindi yun. Tumahimik ka. Galit na kumulog si Henry. I can't believe something like that happened behind my back. Paano na marami pang sikreto ang tinatago mo sa akin? Ako, ginawa na niya ito dati. Sinamaan ng tingin ni Sharon si Charlotte. Dati, may nilagay siya kay Mr. Sturt na kape at muntik na siyang mabulunan hanggang sa mamatay. Alam ito ng lahat ng tao sa kumpanya. Oo, tama ka. Inihilig ni Spencer ang kanyang ulo. Narinig ko na iyon. Good. Ngumisi si Henry. Bilasan mo, ilayo mo siya. Maghintay ka. Magkasabay na sumigaw si Zachary, nakakapasok lang sa lounge, at si Taylor. Kabanata 390. Gayunpaman, masyadong malakas si Zachary at tinakpan ang boses ni Taylor. Si Spencer lang ang nasa kwarto at narinig ang sigaw ni Taylor. Habang nakatayo si Zachary, tumahimik si Taylor. Ano pa ang sasabihin mo? Sa sobrang galit ni Henry ay itinutok niya ang kanyang tungkod kay Zachary. Si Sharon hindi siya nagsisinungaling, di ba? Ang babaeng ito ay naglagay ng isang bagay sa kape ni Sturt, tama ba? Oo, ginawa niya. Inamin naman ito ni Zachary. Ngunit hindi siya ang naglason kay Sharon. Bakit ka pa pumanig sa kanya? Namuo ang galit sa dibdib ni Henry. Let me tell you, walang makakaligtas sa kanya ngayon. Hindi man ang presidente ng bansa. I swear I'll make her pay for what she did. Mr. Knock, please calm down, payo ni Taylor. Let's calm down and talk. Alisin mo ang masamang babae na ito. Sumandal si Henry sa kanyang tungkod at galit na nagutos. Kung maglakas loob kang pigilan ako, hindi lang ako tatawag ng pulis. Paparusahan ko siya dito. I dare you to do so. Sigaw ni Zachary. Subukan mo ako. Ganti ni Henry na hingal sa galit.
Natigilan si Charlotte at hindi naglakas loob na gumalaw kahit isang pulgada. Nararamdaman niya ang pamatay na hangarin sa mga tingin ni Henry. Siya ay walang awa tulad ni Zachary. Kung magtatagal ito, baka mamatay ako dito. Hindi mo siya kayang saktan. Nang makita kung gaano kadeterminado ang kanyang lolo, agad na nataranta si Zachary. Walang pinatay si Henry sa mga taon na nakalipas, ngunit sa kaibuturan, siya ay isa pa ring ganid na tao. Walang makapigil sa akin na parusahan ang isang tao. Tumawa ng mahina si Henry. Kasama ka. You can't touch her, because... Ikinuyong ni Zachary ang kanyang mga kamao at nakasimangot. He blurted out, kasi siya hindi ang salarin. Ako ang naglason kay Sharon. Nagulat ang lahat sa biglaang announcement niya. Lumipad ang mga tingin nila kina Zachary, Charlotte, at Sharon sa gulat. Hindi makapaniwala si Sharon sa kanyang narinig. Mahigpit niyang hinawakan ang mga saplot, halos mapunit ang tela. Anong sabi mo? Natigilan si Henry. Ako. Pagkatapos ng maikling paghinto, gumawa ng kasinungalingan si Zachary. I didn't want to be forced into this marriage, so ako ay inutusan si Ben na maglagay ng isang bagay sa kape ni Sharon. Si Ben naman ang nahuli. Hindi sasaktan ng lason si Sharon. Masakit lang ang tiyan niya, patuloy ni Zachary. Siguro na overdose ni Ben ang lason, kaya dumura siya ng dugo at nahimatay. Tahimik na nanginginig ang mga labi ni Ben. Mr. Knock, paano mo e-drag ang pangalan ko sa putik para iligtas ang damsel in distress? Ayon sa aking plano, ang lason ay magkakabisa ng 10 minuto ng mas maaga. Ngunit dahil hindi niya siya kinuha ng tanghalian, ang lason ay hindi nagkabisa sa oras, na nagpapahintulot sa iyo na ipahayag ang pakikipag-ugnayan bago siya nahimatay. Lamambot ang boses ni Zachary bago siya tumigil. Sa ngayon, si Henry ay nanginginig sa galit habang siya ay dahan-daang naglakad papunta sa apo. Isa siyang mabagsik na lobo, may edad na ngunit mapanganib pa rin. Mr. Knock, pakiusap, huminahon ka. Pilit siyang pinigilan ni Taylor. Okay naman si Sharon ngayon, kaya hindi na kailangang ituloy ang bagay na ito. He hinted at Sharon, who immediately chimed in, yes, yes. I'm fine. Hindi na masakit ang tiyan ko, kaya kalimutan mo na. Hinubad ni Sharon ang kanyang mga saplot sa pagkataranta, at malapit nang bumaba sa kama. Gayunpaman, huli na siya. You unfilial bastard. Itinaas ni Henry ang kanyang kamay para bigyan si Zachary ng isang malakas na sampal. Isang malakas na sampal ang umalangaw sa tenga ng lahat. Si Reyna, Ben, Bruce, at ang iba pang empleyado ng pamilya Knock ay nanginginig sa takot at napaatras bago bumaba ang kanilang mga ulo.